Alright, good morning po sa ating lahat. Good morning. First day of February, no? And marami na naman ang masayang-masaya ngayong mga panahong ito. Marami na naman nakakaramdam ng pag-ibig, no? Dahil Feb, Ibig month na naman. Ayan po. And alam niyo po, ang bilis na tapos ng January, no? Parang sobrang bilis. Parang January pa lang, New Year pa lang, tapos ano na agad, no? Oo, February na. Samantalang yung October, parang sobrang tagal ng ng buwan. Ayan, so talaga po, no? And ang daming surprises. Sabi ko nga kanina, dapat mag-preach pa ba ako kasi parang sobrang dami na ng surprises ni Lord sa ating ngayong araw na to. Ayan. Kamusta po ang nagdaang linggo natin? Paano po natin in-end ang ating January? Paano ba? Sa mga iba't ibang bagay, sa mga iba't ibang kabisihan, no? In-end natin. So kami po, medyo busy kami this past few days. May konting pinapaayos sa house. So, linis na naman ang linis. linis na naman, no? So, ayan, medyo siguro it would take some time pa para matapos yung pinapaayos doon, no? And dalawang bagay mo siya titignan eh. Is it a good thing or a bad thing? Kasi parang fixture na to eh. Tatanggalin mo na naman. Gastos na naman, no? So gastos na naman. At the same breath, parang tinitingnan mo siya, opportunity to improve. Ang ganda. So, medyo busy lang. Sa kanina umaga, pagising ko, sabi ko, parang sakit ng katawan ko. Tapos ito pong madalas sa akin kasi, ito talaga yung mana sa akin, yung medyo susceptible ako, yung sa lalamunan ko, no? Medyo, ito yung kumbaga, ito yung kryptonite ko, no? Laging pag, nadadali ko sa lalamunan, no? Sore throat, tonsillitis. Kaya sometimes nagka-cut down ako sa matatamis, no? Sabi ng doktor, hindi naman dahil sa matamis raw. Hindi rin dahil sa malamig, no? Pero siguro bumababa yung resistensya ng katawan. Ayan. Siyempre, hindi na tayo bumabata. No, Pastor? Medyo gumugol din. Ayan. Kaya yun, medyo masakit ang aking katawan. But thank God kasi nandito tayo ngayong Sunday. And today, sabi natin, this day, ang topic natin is about love, love, love. So allow me to share with you love, love, love this Sunday, no? Sa iba't ibang aspeto. Ayan. Okay, sige po, pray po muna tayo. Lord, we thank you this Sunday sapagkat dinala mo kami dito. Hindi aksidente, Lord, kundi ito ay part ng malaking plano mo para sa bawat isa sa amin. I know, Lord, na ang araw na to is special, Daddy God. I know, Lord, na sa araw na to may gagawin ka sa amin extraordinarily. I pray, Lord, na marinig po namin yung message mo today loud and clear, Daddy God, sapagkat ang purpose mo po sa buhay namin, Lord, kami ay mag-enjoy ng buhay namin to the fullest, Daddy God. So this day, Lord, I declare love, love, love para sa bawat isa. I declare then wisdom and sharpness of mind, Lord, para maintindihan po namin ang bawat pag-uusapan at pagbubulay-bulayan po namin this morning. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Ayan. Alam niyo po, when we talk about love, love is a universal language. Di po ba? Sino po dito ang nagmahal na? Taas ang kamay. Usapan ulit tayo, ha? Pag na-experience, taas ang kamay. Pag nag-agree, amen. Pag nagdi-disagree, quiet. Alright, so love is universal. Marami po siyang kaparaanan na ina-express natin. Ulit, taas ang kamay ng mga nagmahal. Nagmamahal at magmamahal, mga nasaktan at wala nang masasaktan kay Lord. Ayan. Sometimes po, no, sa relationship po natin, no, alam naman natin kung ano yung love eh. Love. Kaya lang hindi natin sila na-express ng the way na ina-expect nung sasalo ng love. So sige po, yan po yung pag-uusapan natin. Kaya po ang title ng ating pag-uusapan ngayong Sunday ay Love in Many Languages. Ayan po, Living Out 1 Corinthians 13. Sige nga po, can you join me in reading yung 1 Corinthians 13? Basahin po natin. Open your Bible.
Ayan po. Ayan. Ito po, basahin po natin. 1 Corinthians 13. Nabasa nyo na po ba? Hindi ko po talaga dinidisplay dyan. Para check ko talaga dito. Pag nandito ako, nakikita ko kung sino walang dalang Bible. Yan. Pero ang maganda po, may cellphone tayo ngayon, no? Mababasa na natin yung Bible natin. Please, join me, no? As I read yung scripture. So, pakisamaan niyo po ako. Sabayan niyo ako dyan sa inyong mga, not out loud po, but just go through me. 1 Corinthians 13, if I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mystery and all knowledge, and if I have faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. O, ito na po, babasahin na natin, ha? Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. So, walang record of wrongs, ha? Ayan, ha? Agree ba tayo doon? Lakasan natin amen natin. Yan, amen, amen. Ayan. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Tapusin po natin dito, love never fails. Ayan po. Ang ganda po na sinasabi sa 1 Corinthians 13. Often, many times na nabasa natin to, na pakinggan, ang daming nagsasalita about it, no? When we really look into the details nung ano na yun, nung chapter na yun, no, ay na-examine po natin paano ba natin i-express yung love natin. Sabi ko nga po kanina, may nagmahal na ba dito? Nagmamahal, patuloy na nagmamahal at magmamahal. Lahat naman tayo agree na may ganoon po, no? And sometimes ang pinagkakaiba lang, person to person, iba na pag-express ng pagmamahal. No? Kaya nga po dyan, may mga nasulat pa before, no, yung love languages, no? And ito yung mga youth, gustong-gustong pag-usapan yan. Pero ang dapat po nating pag-usapan ngayon, that without love, even the greatest actions, no, nawawala po yung meaning niya. Nawawala yung meaning niya. Okay? So, nabasa niyo doon kanina. Does not keep record of wrong. May ano ba tayo? May connect ba tayo doon? Minsan parang, eto lalo to sa mag-asawa, hindi ko sinasabi sa inyo to, ha. Pero pag nag-aaway, nag-history lesson eh. Eto si Maki kasi ganyan yan nung nakaraan eh. Late na nga umuwi kahapon, late na naman ngayon eh. Tsaka nung isang araw. O yan, so hindi naman, buti na lang hindi. Ayan, example lang naman yun. Ayan. Walang connect. Ayan. Ayun! Oo, ayun naman. Kasi may bagong sandok eh. Gagamitin na sa na-try na ba? Na-try? Okay, yan. Maganda talaga yung wooden na mga ladle mo, mga panluto, no? Maganda talaga yan eh. Narinig ni Gigi yan. Malamang mamaya. Ha? Asili ko naman raw sa kanya. Okay. Ano po? May iba't iba kasi kaparaanan ng pag-express ng love. Ayan. Pero, ayun nga po, pinag-uusapan natin 1 Corinthians 13. Hindi naman siya about wedding poem. Kasi parang minsan sa kasal, di ba? Sinasabi ng mga, oy, by the way, sa mga gusto magpakasal, pwede na po si Pastor Ray, tsaka si Pastora Ella. Pwede na po mag-officiate, no? Ayan. O, mamaya po may mag-officiate. Ayan. Sabi po, love is patient. Pero, malalaman natin to when tested, no? Ano ba Tagalog ng patient? Ano Tagalog? Ano Tagalog ng language? Ay, Tagalog ng language. Tagalog ng language is...
Wika, ayan, wika. Sa wikang, usap-usap. Yan ang... Minsan, inaano nyo lang, iniiniwan nyo. Okay, so, pagiging, ano sabi ni Pastor Ray, patiensyoso. Hindi ko mag-grasp yun talagang Tagalog word ng patient eh. Matyaga. Matyaga, no? Matyaga. Ayan, matyaga. So, yung pagiging matyaga, natetest talaga yan pag, di ba, nandun ka na sa actual situation, no? Ayan, nasa actual situation ka na. Sino na po na-test dito ang pasyensya? Sa asawa, sa anak, sa mga, ayan, no? Kanya-kanyang taas, talagang sobrang taas ng ano eh. Buti pa si Shane, hindi na-test ang pasyensya. No? Yan, no? Kita mo. Alam niyo po, biblical love is not driven by emotion. No? Biblical love po, hindi siya driven by emotion. Kasi one day you will wake up, parang love mo tong tao na to. No? The next day you will wake up, parang hindi mo naman masyadong love. No? So, but it's tested doon sa obedience kay Lord. Sa obedience. Love one another, sabi ni Lord. So, gagawin natin, no? So, merong mga 5 tayong pag-uusapan. 3 areas. Area ng love. Sabi, love, love, love. Di ba? Love in the context of marriage. Sino po mag-asawa dito? Ayan. Mag-asawa. Love in the context of parenting. Ano po? Tsaka love sa konteksto ng pagmamahal ni Jesus Christ sa atin. Ayan. So, 3 bagay po yun. Yun po muna. Yeah, love, love, love. Kasi may iba pa pong mga konteksto, pero focus po muna tayo doon sa mga konteksto na yon. Love in the... Ayan. Love is one, no? But it is expressed in many languages. Bakit kaya love is one? Sabi ko, bakit kaya love is one? Kasi, no? Love, pagmamahal. Isa lang naman talaga ang source niyan. Yung love na tinitingnan natin ay yung love ni Lord. No, yung love ni Lord. Love ni Lord na in-express sa maraming kaparaanan. So tayo din, bilang mga Kristiyano, bilang tagasunod ni Lord, kailangan express din natin ito. No? The way na kung paano ina-expect ng tao para ma-meet. So yung pag-usapan natin later on. Yan. Sabi dito, di ba, 1 Corinthians 13:4-7, summarize natin, love is patient, love is kind, love perseveres. Malalaman natin mamaya paano ba yung mga yan sa iba't ibang aspeto. Ayan. Pero pag-usapan natin, muna, marriage speaks love in many languages. Yan, eto na, sa mga mag-asawa. Una, we can express it, no, through words. Words that build. Ayan. Malambing ba kayo sa mga asawa nyo? Sweet ba kayo? Oh, ano halimbawa nun? Hoy, magsaing ka na! Sandali, namamalansya pa ako eh. Pagkatapos dito, maglalaba pa ako. So, dapat sabi po sa Proverbs, machunurin. Machu. Buti na lang, Maki pangalan ni Maki, hindi Machu. Hindi. Si Milton Machu pangalan yata nito. May second name ka ba? Wala. Talagang, hindi, mapagmahal lang. Di ba? Mapagmahal lang. One way of expressing love is through the words that build. Yung mga salita na nakaka-encourage, no? Nakaka-inspire. Kita mo si pinag-usapan natin love. Ngayon naman, si Pao, todo punas kay Milton. No? Kanina naman, hindi, no? Mamaya pa yan, first point pa lang ako eh. Words that build, naging encourage, naging strengthen and intimacy. No, matatagpuan natin yan sa Proverbs 16:24. Gracious words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. No? Healing to the... Dapat yung words na binibitawan natin, nagbi-build. No? Nagbi-build ng intimacy. Although hindi naman, not all the times naman talaga. Maganda ang maganda ang usapan nyo. Talagang, totoo naman, sa marriage naman talaga may mga conflict di ba? O sige, kahit na nga hindi sa konteksto ng marriage kahit sa girlfriend, boyfriend na lang di ba? So, sa konteksto ng ganun,
hindi lagi namang everyday, sweet, no? Pero kahit magkaaway kayo, pagtitimpla ka pa rin ng kape. Di ba? Si Ate Beth, relate na relate, oh. Kape na walang asukal. Ay, buti na lang, sanay ako ng walang asukal. Ayan. Pinagpe-prepare ka pa rin ng breakfast, di ba? Pinag-prepare ka? Kahit galit? Kahit galit. Oh! Mamaya yun. Okay. So, pag tinignan po natin, words that build sa relationship ng mag-asawa, ng mag-boyfriend, girlfriend, let us choose na, bago ko bitawan to, no? Bago ko to bitawan, kailangan, maisip ko munang mabuti, maiintindihan kaya niya pag sinabi ko to? Kasi minsan, di ba, may message naman tayo eh. Parang kami, sa journey namin na mag-asawa, akala ko, ako yung nagbibigay lagi. Siya din, ang thinking niya, siya nagbibigay lagi. Ang thinking namin, parehas kami nagbibigay lagi. Kaya akala namin, nagkakalamangan, di ba? Parang ganon. Pag hindi kayo nagkakaintindihan, laging ako na lang umiintindi sa'yo, di ba? Oh. Tapos ang thinking mo naman, ako nga umiintindi. Anong tendency? Huwag na lang kayong mag-usap. Hindi kayo nag-uusap, di ba? Para matapos na. Oh. So, sometimes we have to be, or most of the times, so, pag may dinideliver tayong bagay sa ating karelasyon, dapat very careful tayo na yung message ay maintindihan. Di ba? Para lang naman yung may may inuutos ka, yung pala hindi naman naintindihan, di ba? Kasi napaka-critical nung naintindihan yung mga gustong sabihin. No? Yung mga gusto nating sabihin. Pangalawa, sabi ko kasi 11:30 matatapos ako eh. Kaya, tigpa 5 minutes lang. Pangalawa, yung, dyan lang. Okay, pangalawa, time that chooses presence. Sa mga mahilig sa mga quality time. Yan. Diba? Love prioritizes availability. Kaya sa totoo po talaga, mag-agree man kayo sa akin o hindi, mahirap talaga ang long distance relationship, no? Mahirap talaga, no? Ay, hindi ko naman sinasabi na si Milton di natutuloy sa pero medyo mahirap. But if you will choose that path, dapat ay napag-usapan nyo paano magiging arrangement ng communications nyo. Kasi medyo mahirap yan. Ang pinakamahirap pa pag magkaiba kayo ng time zone, no? Yun, medyo mahirap yun. Kami nga, 6 months lang. Si Gigi nasa US. Ako nasa Pilipinas. Medyo, 6 months lang yun pero ang hirap. Sobrang hirap. Yung sa kanya, alam ko na, project to, so babalik din, no? Bago ako mag-birthday, babalik na siya. So, gano'n. Tapos gusto pa niyang mag-extend. Sabi ko, birthday ko na birthday ko na So, mahirap, no? So, kaya dapat, no? You cannot have kasi yung quality without the quantity. Alam niyo po yung sinasabi, bihira lang naman ako dyan, pero quality time naman. Ang hirap po nun. Yung quality time, nagkakaroon ka lang yan out of the quantity. No? Quantity. Kaya, alam ko po si Kuya Boy, malaki sinacrifice nito dahil sobrang tagal niya sa Sobrang tagal niya nag-over 25, no? Grabe yun, no? Sobrang tagal. Ayun. Buti na lang, alam niyo po, sa sobrang tagal ni Kuya Boy doon, faithful na faithful si Kuya Boy. Oo. Pati sa panaginip niya, faithful siya. Hindi siya nag-isip ng ibang babae. Di ba, Ate Beth? Tama? Ganun din naman si Ate Beth. Pero 25 years. Grabe, sobrang tagal nun. Madali po ba o mahirap? Mahirap, di ba? Yan, sinasabi nila lagi, mahirap. Kasi, out of the quantity, magkakaroon ka ng quality out of the quantity. Kaya yung sinasabi dati ni Burns, no? Magpupunta siya sa ibang bansa tapos pasarayan dito. Medyo mahirap, no? Alam din niya ni Pastor Ray, medyo mahirap yung ganun. Na, Pastor? Medyo mahirap. Another thing naman na paano tayo mag-express ng love, no, inside the marriage is yung service
that puts other first. Yung kapartner mo, nag-act tayo selflessly, hindi selfishly. Ayan po, di ba? Sabi sa Galatians 5:13, serve one another humbly in love. Ayan. Oh, Pao, pwede mo na uling punasan niya si Milton. Ito na yung point na sinasabi natin. Yan. Okay? Yan na yun. Nagsiserve. Nagsiserve ka doon sa spouse mo. Ano ba yung bagay na gustong-gusto nyong ginagawa sa spouse nyo? Siniserve nyo? Preparing coffee? Ha? Alam nyo, dati naman na mahilig ang Filipino sa coffee, di ba? Pero ngayon lang na-highlight talaga masyado na commercialized because nandiyan yung color green, no? Meron din color, violet, may color red, no? Iba-iba. Alam niyo po yun, di ba? Iba-iba, dami-dami ng mga ngayon mga coffee shop ngayon dito nga sa may gasolinahan, meron din di ba? Diyan sa may Shell. Oo, dadaanan mo lang, di ba? Oo, di ba? So, well, may iba't ibang kaparaanan ng pag-serve. Meron naman dyan, gusto gigising ng umaga, no? Maglilinis na para pagtingin ng spouse niya, malinis na. Actually, ganun si Milton Malinis na yung nakapaglinis na, nakapag-prepare na ng food, no? Gigising na lang si Pao. O si Jobit, ganun din. Si Jen, naka-ready na yung Ni-ready na lahat ni Jen. No, ni-ready na. Ayaw niyang gisingin si Jobit. Baka, di ba? Di ba? Si Ate Beth din, ganun din naman. No? Ganun din naman si Ate Beth, hindi magpapauli. Uy, tingnan niyo si Ate Beth. Nakaganon pa kay Kuya. Ayan, di ba? So, service that puts yung interest ng spouse mo. Sino dito may hindi mag-fix ng bahay? Yung mga handy-handyman work. Si Isaiah nga lang ang nakataas magaling na mag-fix ng Sino mahilig dito? Alam niyo, may kakilala ko baliktad. Yung babae yung marunong mag-fix, no? Oo. Proud na proud ka naman, no? Ayan. So, meron iba, di ba, handyman sa bahay. Pag may nakitang sira, aayusin, no? Ito po, may binili ako nung isang araw. Kasi pinapaayos nga namin yung kitchen sink namin, yung lababo namin, pinapaayos. May bibili na akong sink, yung lababo. So, wala. Hindi available. Sabi nung nagtitinda, eto na po yung available. Medyo mas mahal lang po siya. Yung color black, yung nano-coated. Sabi ko, magugustuhan to ni JJ. Sabi ko gano'n, magugustuhan to ni JJ kasi hindi yung color na stainless na sabi, magugustuhan to. Pag uwi kong gano'n. Sabi ko, eto na, bumili na ako ng pagtingin niya, sabi ko, yan. Tapos sabi, hindi pala yung ina-expect niya. Sabi niya, may mga nabasa akong review dyan, hindi maganda. Hindi ko naman alam kasi all the while ang alam ko, matutuwa siya dito. Gusto niya to. So, surprising ko siya. Di ba? Napamahal pa nga ako So, surprising ko siya. Tapos pagtingin niya, sabi niya, okay. Ako ang na-surprise. Ako ang na-surprise. Yung pala, sabi ko, alam mo, kung bata-bata kami, kung medyo nasa early stage kami ng marriage namin, mainis ako. Binili na nga kita dyan. Hindi ko kakausapin. Lalayo ako. No. Pero dahil, ayun na nga, matagal na kaming kilala na namin galaw. 20, di ba? 24 years So medyo alam na namin ng galaw na isang isa, gusto ng isa't isa. So sabi ko sa kanya, alam mo, kasi tinitignan kong ganyan, ini-install nung installer, tinitignan ko ganyan. Sabi niya, bakit? Sabi ko, ang gusto ko lang naman i-surprise kita. Ang gusto ko lang naman ay maganda yung inilalagay dyan. Parang hindi ka naman masaya. Sabi ko, hindi. Sabi niya, hindi. Gusto ko din naman yan. Kaya lang, parang may mga nabasa ako na ganito, ganyan. Alagaan na lang natin. Sabi niya ganun. Ayun, medyo na-pacify na ako. So, di ba, napaka-importante na doon sa
service, kino-consider natin, kasi somehow it's giving, di ba? Pero dapat kino-consider natin, ito ba yung need noong spouse ko? Ito ba yung need niya? Di ba? So, sometimes, no, may counter tayo, may experience tayo ng mga ganong bagay. Ito yung gusto na service na gawin mo. Ito yung gusto mong ipakita sa kanya na pagmamahal. Hindi pala yun yung ine-expect niya. No, kaya hindi napupuno yung love tank. Empty. Pag hindi napuno ang love tank, delikado yan. Baka may ibang magpuno ng love tank. No? Baka sa iba hanapin. No? Kaya tignan nyo yung spouse nyo ngayon. Tignan nyo, napupuno ba yung love tank? Ate Beth, ayaw ka talaga tignan ni Kuya Boy. Kala mo, ha? Away ba kayo kanina? Tumingin ba? Puno? Mapupuno na. Punong-puno na. Punong-puno ka na. Sa ibang konteksto. Eto. So, Song of Songs 1 and 2. No? Let him kiss me with the kisses of his mouth. Huwag na natin masyadong dito, pag-usapan. Sa na lang, sa small group natin. Diba? So pag may mga couples na lang, but that should be honoring, hindi nang bubugbog. No? Hindi nang bubugbog. Huwag kayong katulad ni, pinapanood mo na isang araw, yung binugbog, si Mel, binugbog ni Anton ba yun? Yung pinapanood niya, may pinapanood siya na isang araw. Hindi ko magamit yung... yung what lies Ayun, so, binubugbog, no? So, huwag kayong papabugbog. Bakit huwag kang papabugbog? No? Ikaw, alam ko kaya ka nakamahaba ngayon eh. Parang matakpan, no? Ayan. Si Vin, sabi niya, pag kami ni Talia, walang dyan, walang bakas. Nandito pala yun. Walang makikita ang ibang tao. Nandito. Pasa-pasa pala dito eh, no? Okay. But, ang love language natin, when it comes to touch, dapat should be healing. Should be caring, no? Huwag yung maglalakad kayo, hihilahin mo. Dahil hindi kayo nagkakasundo, hatak-hatak mo. No? Or iiwanan mo. Or iiwanan mo. So, dapat yung affection natin nag-strengthen ng bonding. Ka-relate ba kayo? Ayan. Sa mga single, pag kayo pumunta sa buhay pag-aasawa, no? Kailangan malaman natin paano ba natin i-feel yung love tank? And dapat ikaw din aware, paano ba ma-feel yung love tank mo? No? Sometimes, parang may void no? Parang may kulang. Ginawa mo naman to, ginagawa naman sa'yo, pero hindi ka naman nasasatisfy. Baka ikaw din mismo hindi aware kung ano ang klase ng love language mo. Alright, punta naman po tayo doon sa gifts that expresses thoughtfulness. Ayan. Valentine's na naman, no? May pahirapan na naman ang pag-iisip to ng ng regalo, no? Pero tingnan nyo sometimes kasi, sabi ko nga, love languages, di ba? Yung iba naman hindi na-expect na physical gift, di ba? May service, affirmation and all. Pero sabi nila, maganda rin samahan ng gift. No? May gift ka na, meron ka pang acts of service, di ba? Ayan. May quality time ka na. Ayan. So, sino na po nakapag-ready ng kanilang special things, special na ibibigay sa kanilang mga mahal sa buhay? Alam nyo, eto talaga yung season na ang hirap-hirap mag-isip ng kung ano ang ibibigay. Pastor, may naisip ka na? Ayan. Ikaw, meron ka na naisip? Hindi ko natatanong yung si Milton. Malamang wala din ito naisip. Ha? Talaga. Ay, iba naman. Ay. Yun naman pala. Di, yung iba, ganun ang love language, di ba? Kung naiintindihan ng spouse, okay lang naman. Ang masama, kung hindi naiintindihan ng spouse, di ba? Ayan. Ayun na. Yun naman. Quiet ka na lang. Okay. So, bayad na no? So,
Na-Shopee Pay na pala. Ayan. Ayan, very convenient ngayon yan no? So, yung gift na nag-express ng thoughtfulness. Ano kaya yun? Ano kaya yung pwede? Alam nyo, pag nag-asawa ka, di ba, merong season ng February, may giving, no? May anniversary, may birthday, may Christmas, may New Year, may Independence Day, di ba meron pa, may Thanksgiving Day. So, lahat yan dapat iisipan mo. So, medyo madami. Sabi ni Gigi, dami mo sinasabi dyan, wala ka namang binibigay. Ayan. Kasi sa Proverbs 18:16, a gift opens the way. Yan, no? So, alam niyo po talaga naman, di ba? One way or another, di ba, pag nakag-receive ka ng gift, happy ka naman talaga. Di ba? Pag nakaka-receive ka ng special things, no? Nung medyo bata-bata pa ako, medyo ako sa expensive na gifts. Ay, parang pag gusto ko, parang marireceive ko, ganito, yan, ganyan. Ngayon, parang just happy na ako eh. Face towel, happy na ako. Di ba? Mas nag-mature ka eh. Medyas okay. Okay ako, medyas, ganyan. Ano pa ba? Ballpen. Yung mga gano'n. Sabi nila, ang hirap ko raw bigyan ng gift. I mean, pag may magbibigay sa akin ng gift, ang hirap ko raw bigyan ng gift. Sabi ko, paano kaya ako naging mahirap bigyan ng gift? Medyas na nga eh. Ay, nung bata ako, pag nakuha ko exchange gift, alam niyo yung exchange gift, di ba? Exchange gift. Tapos ang makukuha mo yung bubble gum. Naiinis ako. Sabi mo, nag-effort akong maghanap, pero ito yung gift na nare-receive ko, bubble gum, lollipop. Isang beses, office, corporate, una kong work, binigay sa akin gin, anin ko naman yung gin. Tapos para sabi sa akin, pre, parang hindi ka naman happy sa na-receive mo. Talaga ba? So, yun. I mean, habang tumatanda ka, ang na-appreciate mo na lang yung gesture. No? Yung gesture. So, kung ito yung love language, no, sa marriage, think carefully. Ano kaya pwede ko ibigay dito sa ko? Bukod sa iPhone 17 na iririgalo ni Milton kay Pao, baka meron pang iba, no? Tapos na pwede na 17. Di ba? Yung iba kasi mahilig sa ganun, may iba naman. Kung kaya naman, sige. Kung hindi, magtitinginan na lang kayo. Ano ulam natin? Tinginan lang. Okay, so mahirap yung ganun. So in that aspects ng marriage, tsaka po natin pag-usapan in details sa small group natin. Pero sabi ko po kay Pastora Ella, Pastora, mukhang dami po natin nasa listahan. Paano kaya gagawin natin? 20 po yung nasa listahan. Small group po parang church na to Ayan po. So, i-strategize lang po namin kung paano ang gagawin. No? Na lahat ay mamiminisseran, lahat mag-grow. Ayan. So, in the aspect naman po ng parenting, ito, sino may mga anak? Taas ang kamay. Ayan, eto na tayo, no? Yung words, no po, napakahalaga niyan. Opo. Ito po, children learn love by how it is shown. Actually, hindi lang love. Lahat ng nalalaman ng bata, no, ay natututunan niya sa mga pinapakita ng kanyang mga magulang. No? And this morning, pag-usapan natin ay kung paano natututunan ng bata ang pagmamahal sa mga magulang. Okay, so, alam niyo po, kahit lecturean nyo ng lecturean yung mga bata, alam niyo po may iba't ibang learning na pamamaraan ang mga bata. No? Iba magaling, di ba, sa paano ba, magaling academically, no? Yung parang, pag may nabasa sila, nagre-retain na sa memory nila. Yung iba naman, yung iba naman, natututo sila pag nanonood. Yung iba natututo habang dinedemonstrate mo, no? I mean, kahit tayo naman, di ba? Kahit tayo naman. Ako nagva-vary. Nung iba't ibang stages ng buhay ko, iba't iba yung learning, ko, methodology ko. Kasi
minsan, nung bata-bata ka, you read, di ba? Ayun, aral ka, natututunan mo. Tapos there was a point na mas okay akong nanonood ng video, no? Mayroon naman na dapat mas hindi lang video, dapat physically nakikita ko. So may iba't ibang kaparaanan. So ang bata, no, madali nilang matutunan yung mga yan. Kaya minsan makikita mo, bata pa lang, ang sad. Kasi makikita mo, maririnig mo, bata pa lang, nagmumura na. No? So, imagine, ano kaya yung kinalakihan niyang environment, no? Kasi tayo naman dito, iba't iba upbringing natin. Iba't iba ang family background natin. May lumaki sa deprimera na family. Si Pastora Ella yon. No? Yung ano nila, yung kutsara tinidor, yung mabibigat. Yung hindi mo mabigat na gano'n. Ha? Oo, gold. Gold yun. Meron namang iba, okay lang. No? Kamay-kamay lang, okay na. Di ba? Iba't iba tayo ng upbringing eh. No? So, iba't iba tayo ng background natin. Pero yung biblical parenting reflects God's consistent, patient na love sa atin at sa mga anak natin. So, dapat ganito natin siya pinapakita. Okay, so, sige nga, Job, tignan natin ano ba yung mga ways na pwede natin. Yan. So, 1 Thessalonians 5:11, sabi dito, tayo bilang parents, we must encourage one another and build each other up. Pag ang anak nyo, di ba, ang anak natin, no, generally, di ko sinasabing lahat, pero generally, pag tayo magulang, ang pinakamagaling anak natin, di ba? Pinakamagaling yung mag-basketball, di ba? Pinakamagaling mag-drawing, pinakamatalino, di ba? O kaya nga, di ba, pag sa mall nakita nyo yung may mga bata, anak, what letter is this? Di ba? Talagang pinagano pa. Anak, read this. Okay, na-count. One. Di ba? Punta kayo sa may mga kargang bata, no? Pag nandyan, umupo kayo minsan sa tabi niyan, mapapakinggan nyo, anak, what is the English of this? What is the sound of, di ba? Ganon. Kasi kahit na, kahit na, hindi perfect yung anak mo, sa tingin mo perfect yan. Ganun yung tingin sa atin ni Lord, perfect tayo, no? Pero, ganito, bata yan. Ang challenge ngayon, habang lumalaki. No, habang lumalaki yan. No? Pag makulit na, no? Natetest na yung pasensya mo, careful tayo doon sa words na binibitawan natin. Di ba? Careful tayo sa word na binibitawan natin. Lalo yung mga dinideclare natin. Tayo, Christian, hindi tayo naniniwala sa minamanifest, di ba? Naniniwala tayo sa dinideclare. Careful tayo. Sabi mo, nakatigas-tigas talaga ng ulo mo. Careful ka. May power ang mouth mo, yan, tongue mo. Dapat niya dinideclare, anak, ang bait mo, di ba? Ganyan. May mga teachings before, no, about rearing or caring doon sa mga bata. Ang sinasabi raw, alam mo, yung anak mo, okay, di ba? Kahit mag-drawing niya ng ganyan, sasabi mo, ay, I'm perfect. But you also have to be realistic. Kasi baka akala nila, tama lagi ginagawa nila, ay, ang galing-galing. Baka lumaki yan, over naman, na mali na yung ginagawa niya, akala niya tama pa rin. So, we as parents, hindi ka pa. Bawal pa? Bawal pa? Baka next year pwede na? Okay? So, we as parents, no, kailangan careful tayo sa mga sinasabi natin sa mga anak natin. If we really love our children, no, dapat yung mga words na lumalabas sa atin would not only build their character, would also build yung kanilang emotional, no, intelligence, no? Yung kanilang emotional quotient, hindi naman intellectual quotient, kundi pati kasama na rin yung EQ. No? Kasama din yan. Okay. So, kailangan din tayong mga magulang. Sabi ko nga, sa mag-asawa, mahirap yung LDR. Ganon din sa pagpapalaki ng mga anak, ang hirap din ng LDR. Kaya nga sabi ni Ate V, doon sa pelikula niya, di ba? Di ba? No? Mahirap talaga, di ba? Kasi
inaalagaan niya, anak ng iba. Inaalagaan niya, anak ng iba. Pero yung anak niya, hindi niya naalagaan. So, challenge. Kaya ako, personally, if mayroon kayo dito talaga na may opportunity na magkasama talaga kayo magpalaki ng mga bata, do it. No? But if wala naman, find a way kung paano pa rin mako-connect. May technology na ngayon, no? Hindi katulad dati, voice tape. Nung panahon ni Ate Beth, uso yung voice tape. Magbo-voice tape ngayon, darating pa next month. Uy, kamusta? Di ba ganun? Sino dito yung mga may tatay na, or kamag-anak na OFW? Nag-OFW. Di ba? Yan. Naabutan niyo ba yung voice? Hindi, alam niyo pa ba yun? Hindi na. Yung tape. Ganun ba kayo kabata talaga? Cassette. Oo, cassette, di ba? Salamat naman. Naintindihan niyo na. Hindi sila makarelate, no? Tanong natin kay DJ Ray. Okay, so, di ba? Yun, magme-message, yung mga anak mo, yung anak natin, ganyan. Minsan, pag peak season, hindi pa nakakarating agad, no? Yung mga tapes na yon, yung letters na yon. Buti na nga lang sa technology ngayon, meron ng video call, di ba? Medyo video call na. Noon, long distance, no? Long distance ko. Makikitawag ka pa sa kapitbahay mo para makipag-usap. Oo. Sila Ate Ella noon, may sariling telepono, di ba? Oo. Diba? No? May internet. Nung una nga nagkaroon ng phone, sila Ate Ella, meron sila yung may ganun. So, nung pager, meron din si Ate. Meron ka, no? Sabi ko, meron ka, yan. But ayun, so as much as possible, no? Kung kaya, baka naman, tignan nyo kasi medyo mahirap lumaki ang mga bata na hindi nasusubaybayan, no? Yung nasubaybayan mo na nga, yung nasubaybayan mo na, medyo mahirap paano papag walang presence, ayan. Dapat din, pinapakita natin sa mga anak natin, no? Di ba? Now, you spend time with your kids. Alam niyo po, medyo nakakasad na part, no? Dati kasi yung mga bata, Jiro and Gian, humahabol yan. Alis nga lang kami, habol. Papasok nga lang sa office, humahabol yan eh. Siguro tapos na sila sa age na yun, no, na humahabol. Oo. Mahabol pa rin. Ayan. Yan, no? Ang medyo sad na part ngayon, pag aayain na namin, ayaw na. Kami na lang dalawa ngayon, no? So, halimbawa, dati pag mag-grocery kami, talagang hindi pwedeng hindi yan. Kaya yung na-bill namin sa grocery, no, over kasi punong-puno ng kung ano-ano. Ngayon, ayaw na nila sumama. Minsan yan, hindi na lumalabas ng kwarto eh. Hindi naman ako nagrarant dito sa pulpit, ha? Hindi ako nagrarant. Baka ma-mistake, ako, no? Hindi na nga lumalabas ng kwarto. Pupunta ako kuha sa pantry ng, para na grocery. Tapos akyat sa kwarto. Tapos maya-maya, kakain na. Kakain na ako. Ganun. Tapos, kuha na naman. May dalang kaya pag nakita mo doon sa kwarto, yung mga pinagkainan, nandun eh. Diba? So, samantalang dati, hindi papayag na hindi kasama. No? May iyakan session pa yon. Kaya nga si Gigi, naparesign siya ng maaga. Oo, kasi sabi sa kanya ni Gian, Mami, wala ka ng time sa akin. Dali-dali, nag-resign eh. So, ayan. Kaya ayun, teach natin. Enjoy yung moment. Enjoy yung moment, sumasama sa inyo. Kasi darating yung point na iba naman yung stage ng buhay nila. No? Ngayon, pag may teenagers kayo, medyo nakakulong sa kwarto and all. Ayan, may sariling mundo. Ate Beth, relate na relate, ha? Ayan, iiyak na yan. Minsan, hindi nadadalaw ng anak. Minsan, nakakalimutan yung birthday. Tapos, yung anniversary. Tapos, di ba, no, Ate Beth, no? Iyak na si Ate Beth, no? Yan. So, enjoy the moment, no? Mga anak, enjoy yung moment na kasama yung magulang nyo, ha? Ayan, tapos iyak-iyak kayo. Pag nawala, iyak-iyak kayo, no? Tapos,
Ngayon naman, ayaw nyo namang spend. Ayan. So, and dapat sa mga anak natin, alam nyo itong kamay na to? Diyan pinampapalo. Diyan pinampapalo, ha? Kasi, alam nyo po, yung bata, maaaring hindi matandaan yung hurt. Yung kung anong physical na, pero yung damdamin, no, naramdaman niya na may, yung pamamaraan kung paano siya sinaktan, maaaring hindi, pero yung hurt, nandoon. No, nandoon, nagkakaroon ng trauma. No? So, itong kamay na to, para yan sa pagmamahal, pag-iyakap, pag-embrace ng mga anak, no? Pagpapatulog. Si Jiro na nung baby yan, ang pagpapatulog niya ganito. Gaganito ganito yung ulo. Maya-maya, tulog na. Ay, kay Gian, iba. Kailangan kakantahan mo. Invento ka ng kanta. Iba't ibang kanta. Ayun, bago makatulog. Kaya favorite ni Gian, God will make a way. Kaya pag kumanta tayong God will make a way, nakatulog si Gian. Jobit, ikaw may kasalanan nun. Okay. So, yun. So, iiba't iba. So, eto, ginagamit pagpapatulog ng bata, di ba? Nung bago-bago kami magkaroon ng unang anak, si Giro, nag-practice muna ako sa pamangkin ko magbuhat ng Kasi syempre, ayokong pag siya, baka mabitawan ko. One time, nakatulog ako, nandito si Jiro. Siguro mga few days pa lang yun, no? Few days. Sabi ko, buti na lang hindi nalaglag. Yun, nakatulog ako nandito. Sabi ko, wala. Paano yun kung nalaglag ko? Naku, careful dyan sa mga babies. Ayan. Diba? So, ang hirap na. Pero alam nyo ba, yung sinasabi nila na na pag masakit ang tiyan, hihilutin mo ng mansanilya ba yun? Ewan ko baka hindi na nila alam yun eh. Hindi na nila alam yun. Alam niyo talaga ang nakakahil doon? Yung touch. Yung touch ang nakakahil doon, di ba? Kasi lang naman yun? Oil lang naman yun. Hilutin mo ng ganito. Pero ano nakakahil doon? Yung touch. Touch that heals. No? And later, pag-usapan natin mamaya kung paano din-demonstrate ni Jesus yun. Okay ba tayo dyan? Ayan. So, kamay, sa asawa, huwag gagamitin pangsampal, pansuntok. Sa anak, huwag gagamitin pamalo sa puwet. Di ba? May binulong kasi si Milton na-trigger si Pao. Binigyan ng left and right. Ayan. And, dapat yung tayo as parents, dapat tinuturo natin na yung gift na nanggagaling kay Lord, yung nare-receive nating blessings ay galing lahat yan kay Lord. Gift ni Lord sa atin yan. Dapat tinuturo natin yan. We must teach them, as parents tayo, we must teach them to be grateful. Pag may na-receive na bagay, dapat maging mapagpasalamat. Alam niyo po yung entitled, nakakainis yung gano'n. Entitled sa lahat ng bagay, para may ginawa kang ganito, wala man lang thank you and all. Paano, ang gusto ko pag may ginawa ako, appreciate mo naman yung ginawa ko, di ba? Mga anak natin, may binigay sa inyong card. Eto, di ba? Kasi syempre mga bata ngayon, ang kaya pa lang nila ibigay, yung drawing nila, yung card na ginawa nila. Di ba? Kahit na small thing para sa atin yun, sa kanila, malaking bagay yun. In-effort nila yun. Ayan. Kaya kung may natabi kayong mga magbigay ng mga anak nyo, ayan. Si Gian, meron yan binigay sa mami niya. Dinodrawing niya mami niya. Nagulat kami kung paano ang bata ay napakakin sa details. Alam niyo po, na-aksidente kami ni Gigi noon. Nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang kami. Na-aksidente kami sa sasakyan. Si Gigi, yung ganito niya, na-rip. Gumanon. Gumanito to. Gumanyan, natanggal yung ganyan. So, meron siyang stitch dito. So, hindi nyo po masyadong halata, Medyo magaling yung nagtahe. Ayan. Pero si Gia, nakita namin yung drawing niya. Nakita namin. Drawing ng mami niya, tapos may stitch dito. So, sabi namin, yung mga bata, unaware tayo na akala lang natin hindi nanonood, hindi tumitingin sa details. Kaya kayo mag-asawa, pag may pinag-uusapan kayo, careful kayo. Akala nyo lang hindi nakikinig yung mga bata, nakikinig yan. Ayan.
Kaya pag may pinagchichismisan kayo, nako, careful kayo. Yung chismis nyo nakarating na sa school. Shinare ng bata. Ayan. So, yung mga bata ganun, kaano sa details. So, dapat tayo tinuturuan natin sila, no? Dapat sa words natin, nakiririnig nila, no? Na tayo ay perfect example or maganda example ni Christ bilang pinapalaki sila. Dapat careful tayo sa mga words natin. Tinuturuan natin silang maging grateful sa lahat ng mga nare-receive natin. Tinuturuan natin mag-pray. Tinuturuan natin mag-pray. Kahit ayaw nila. Minsan, di ba, dumadating yung point na parang ayaw naman nilang mag-pray, no? Pero you encourage them pa rin na mag-pray. Oh. Si Caleb ba, nagpe-pray? Yes. Di ba? Ano pinagpe-pray mo? Oy, big time, di ba? Bigot. New house. Ayan. Di ba? So, kita niyo yung mga bata, no? Sa kanila, walang limit yung kanilang faith nila. Ganun yung gusto ni Lord, eh. Walang limit yung faith mo. Kasi nalilimit lang naman tayo ng faith natin. Nagpapatotoo, nagte-testimony, may coaching libre, may bahay na libre, mayroong pagkain na libre. So, bakit nga hindi? Di ba? I mean, God will surprise us beyond our imagination. No? May isang commercial, di ba? Imagination lang ang limit. Anong commercial yun? Mali. Ayun, oh. Diba? Imagination lang ang limit. But now, pagpapalaki sa mga anak, detalyahin pa natin sa small group natin, no? But now, I have 5 minutes. Yung isa naman, isa pa. Ayan. Alam niyo po si Jesus, hindi naman niya na-explain yung love eh. Anong ginawa niya? Dinemonstrate niya. Oh, ang hirap naman nung sabi ka lang sa, anak, ganito ang pagmamahal. Di mo naman dinedemo, di naman nakikita sa'yo. Oh. Ayan. So, halimbawa ako, pag nagdadrive ako, tapos nasingitan ako, tapos nagsabi ko ng mga bad words, syempre naririnig ng mga anak ko. Ang gagawin din yan pag nagdadrive na sila. Ganun din, di ba? Oh. Ayan. Kaya sinasabi ko sa kanya, pag nagkamali, halimbawa, ay anak, dapat hindi ko to ginawa eh. Mali ito. So, inaano ka agad. Sabi ko, dapat hindi tayo gumanito tayo agad. Dapat may immediate na correction. Kasi kung hindi, mariretain sa kanila na, okay lang yun. No, okay lang yun. Okay? So, si Jesus nag-express siya ng love sa atin sa pag-serve. John 13:14-15, hinugasan ni Jesus yung paa ng mga disciples niya. Nagsiserve siya. Hindi siya senyorito. No, ganun yung act of service ni Lord, no? Nung nandun siya, pinakita niya sa mga alagad niya, eto, yung pagpapakita ko ng one way na pagpapakita ko ng pagmamahal. Ililinis natin yan. Yung mga paa, hinugasan. Hinugasan ni Jesus. Mark 3:14, nanatili po siya with the 12. He appointed 12 that they might be with Him. Yung 12 na yon, yun yung kanyang core group. No, yung kanyang core group. Ayan. Nakita ko na naman si Hubito. Si Hubito Jr. Ayan. Parang ganyan din si Jobit eh. Nakalabas din yung ganito. Ayan. Tinakpan na. Ayan. Next day po si Jesus nung kasama ng 12 disciples niya, binild up niya. Kung ano yung gusto, pinemo niya, ganito dapat, ganito magpalayas ng masamang espiritu. No? Ganito, magmahal sa mga tao. Finid niya yung mga tao. Pinakita niya kung paano. Hindi niya sinabi. Hindi niya sinabi na, gawin niyo to, gawin niyo. Kundi dinemonstrate niya. Alam niyo po yung pinaka-best way na, na matuto ka, yung makita mo kung paano ginagawa. Kaya nga naman, pag pumunta kayo sa mall, may nagde-demo, sumasama kayo doon sa di ba? Sa nakapaligid doon, pinapanood nyo. Tapos, pag pumunta kayo sa mga shops, makita nyo, pag may eto, sa Watsons, pag may nagme-makeup, talagang ganun no? Puntahan mo yun. So, natututo ka doon. Alright? So, kasi it's best na matututunan natin yung mga bagay pag nakikita natin. He affirmed
Sa Matthew 3:17, sabi, this is my son whom I love. Nire-reaffirm niya. Actually, si Jesus, di ba, kinailanganin rin niya ng affirmation no? Biruin mo na pupunta siya, ipapako na siya sa cross, kailangan niya pa rin ng affirmation ng Father. Kailangan lang niya, kasi nasa flesh siya So, kailangan niya maramdaman na mahal siya ng Father. Na hindi siya pinabayaan. Yung touch. Si Jesus, pinakita niya na yung leper, pinagaling niya, di ba? Hinawakan niya. And actually, yung isang babae nga, na may bleeding, hindi nga niya na-touch siya ang tinouch, di ba? Pero gumaling. Kaya tayo, di ba, nagle-lay hands din tayo ng kamay sa mga may sakit, sa part na may ano. May masakit ba sa inyo ngayon? May portion na masakit? O, hindi yan nyo, pag-pray nyo. You don't need to wait for the pastor na ipag-pray. Kasi, ito, ang kaya mo lang pag-pray, sakit ng ulo. Alam niyo pa nakakalungkot sometimes yung ganun, na hinihintay yung pastor para mag-pray, no? Dapat di mo na natin yung story yung pastor natin na no? Kung ikaw na, physically na, kaka-experience ka na ng discomfort, pray mo na. No, pray mo na. Kung kanina, pastor, masakit lalamunan ko, mga 9:00 na, ikaw na muna mag-preach. Okay ba yun, pastor? Di nataranta si pastor, no? Pastor, medyo di maganda pakiramdam ko ngayon. Pray mo nga muna ako from afar. Pray mo ako. Di gumaling sa prayer ko May ganun ba? Sabi nga po, di ba wala naman junior na Holy Spirit? Kung ano yung Spirit na meron si pastor, no, yun yung padala ng Spirit ni Lord, the Holy Spirit. Meron ka rin nun. Unless, ayaw mong papasukin si Holy Spirit. Di ba? Okay. Jesus touch. Yung mga tao, and na-heal sila. Healing touch. Ultimate gift. Kung pag-usapan natin love language, ultimate gift. The gift, no, na ginawa niya sa cross. Yung life niya, binigay niya. And sometimes, yun yung nakakalimutan natin. No? Sometimes, hindi natin naiintindihan na ginawa ito ni Lord dahil mahal niya tayo. Dahil pag may na-experience tayong pain, trouble, suffering, ang nauuna nating maisip, hindi na ako love ni Lord. Which is very wrong. Mahal tayo ni Lord. Yung kasalanan nga natin, pag nag-confess tayo sa Kanya, tatanong natin kay Lord, Lord, natandaan mo po ba yung kasalanan ko? Sabi ni Lord, anong kasalanan? Anong kasalanan? Di ba ganun, pinaforget ni Lord yung mga kasalanan natin. Alam niyo po, ang mabuting katanungan na dapat natin itanong sa araw na to is, kung labang pinag-uusapan natin, yung spouse ko, yung anak ko, si Lord, paano kaya niya i-best i-receive yung love? Kung hindi pa po malinaw sa atin ngayon, no, kung paano tayo magpapakita ng love sa spouse natin, sa anak natin, kay God, kung paano tayo magpapakita ng love, siguro po ito yung time na magtanong tayo kay Lord. Mamaya kausapin natin yung asawa natin, mga anak natin. Hindi po masama, no, na sa mga anak para siya sabi, ako magulang, dapat ako laging tama. Hindi masama magkaroon, no, ng magandang communication, magandang relationship sa anak. Hindi masama. Sometimes, if you have done something wrong sa anak, alam mong mali ka, it's not wrong to say, I'm sorry. Hindi naman natin ikakababa yun. No, kung alam natin may mali tayong magawa, bakit hindi natin kausapin? At ito po sa church natin, pag may mga hindi tayo pagkakaintindihan, mas maganda pong tayo ay mag-usap-usap. Dahil tingnan mo ang mga katabi mo, yaan ang kasama mo lagi sa church. Yaan ang nagpe-pray para sa'yo. Yaan ang kasama mo sa hirap. Sana kasama mo rin sa ginhawa. Di ba? So, pag tayo po may hindi pagkakaintindihan, hindi pagkakaunawaan, sabi po kanina, di ba? Doon sa 1 Corinthians 13, you don't think ill of the person. Kausapin mo. Mag-usap, magpaliwanagan. So that, yung love ni Christ,
no, ay laging makikita sa atin. One love, many languages, pero may isa lamang po tayong Panginoong Yesus. Sige po, sa umaga pong ito, tayo po tayo. Sige po. Ano po tayo? Let's meditate po sa oras nito, sa goodness ni Lord. And hinahayaan ko po lahat to close our eyes, no po? And let's think about this. Sa marriage po ba natin, ini-speak po natin clearly yung love. Sige po, pag-isipan po natin. Are we speaking love clearly? Sa mga karelasyon po natin, sa girlfriend natin, sa fiancé natin, are we really speaking love clearly? Malinaw po ba? Tayo po bilang mga magulang, are we showing love consistently? Sige po, pag-isipan po natin yan. Let's meditate, let's ponder on these words. Kung hindi pa po malinaw sa atin na mahal tayo ni Lord, ni Jesus, kung hindi pa po malinaw kung gaano tayo kamahal ni Lord, hingin po natin sa Kanya na maliwanagan po tayo to open our eyes and our hearts and reveal unto us how much yung pagmamahal niya sa atin. Commit po natin na ipapractice po natin ang love in many languages, anchored in the character of Christ. Sapagkat kay Christ lamang po natin matatagpuan ang perfect love. John 15:12-13, sabi po, my command is this, love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Ganun po katayo kamahal ni Lord, binigay niya po ang kanyang buhay para sa atin. And right now, if hindi ka pa po sure sa relationship mo kay Lord, kay Jesus Christ, I would like to invite you to pray with me. Pray this prayer. Panginoong Hesus, sa oras po ito, ay tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat sa pagmamahal mo at sa bawat oras ng aking buhay. Samahan mo po ako lagi. Amen. Lord, maraming salamat po sa gift ng salvation, the ultimate gift of love. And I pray, Daddy God, na sa marriage namin, sa relationship namin, Lord, bilang mga magulang at bilang anak mo, Lord, lagi po kaming mamumuhay sa love. Express po namin to in different languages, Lord. Maraming po salamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. If only I asked, and how many times have you heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you.
I will join the angels' song. Ever holy is the Lord, King of glory, King of all. Oh, how many times have I broken your heart? Still you forgive. If only I am. Oh, how many times have you heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, everything. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you for your love. May the love of the Father that did the Lord be upon each one of us. Lord. You did the Lord, your love upon us, Lord. And may the salvation that comes from the Lord Jesus Christ be upon us always. And the power of the Holy Spirit be upon us, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name. Amen and amen. God bless po. And kumain tayo, Lord.